Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin nga yung epekto ng shear line dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao na siya nagdadala ngayon ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang northeast monsoon naman ang siyang umiiral sa ibang bahagi ng Visayas at sa buong Luzon na siya namang nagdudulot ng malamig na temperatura, maging mga pulo-pulo at mahinang mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na ang buong Cagayan Valley, maging dito sa may Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, buong Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Camarines Norte, maging dito nga sa may Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque, lahat po yan ay makararanas bukas na maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang mga pag-ulan dala ng northeast monsoon. Dito naman sa iba pang bahagi ng Bicol Region, asahan naman natin yung epekto ng shear line na siya naman magdadala ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas at kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan din natin yung magandang panahon, ngunit andyan pa rin yung tsansa ng mga pulu-pulong mahihinang mga pag-ulan dahil rin ng epekto ng northeast monsoon. Ang temperatura nga dito sa may Tuguegarao umaabot ng 21 to 28 degrees Celsius, Metro Manila 22 to 29 degrees Celsius at dito rin sa Tagaytay umaabot ng 19 to 27 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Western Visayas, asahan nga natin na aabot dito yung epekto ng northeast monsoon na siya ring magdadala ng mahinang mga pag-ulan. Sa lalabing bahagi naman ng Visayas, maging ang buong Caraga, hanggang dito sa may Misamis Oriental at Camiguin, asahan nga natin na dyan sa mga areas na yan, makararanas naman ng maulap na kalangitan na sasabayan din ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan, dala naman yan ng epekto ng shear line. Sa lalabing bahagi ng Mindanao ay iiral naman ang localized thunderstorm na siya magdudulot ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At dito sa may Palawan, aabot din dito ang epekto ng northeast monsoon na kung saan makararanas naman ng mga pulo-pulo at mahinang mga pag-ulan. Temperatura nga dito sa may Visayas ay may kababaan pa rin. Sa may Cebu, aabot ng 24 to 29 degrees Celsius. Dito sa may Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Zamboanga at Davao, maaaring umabot ng 23 to 33 degrees Celsius at may kainitan pa rin. Ngayong hapon nga hanggang bukas ng hapon, asahan natin na meron pa rin tayong inaasahan na mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan dala ng shear line, specifically nga dito sa may northern at eastern Samar na kung saan maaari ang umabot ng 50 to 100 millimeters. Kaya patuloy pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan dahil nitong mga nakaraang araw ay patuloy na ngayon na experience sa mga pag-ulan dito nga sa may eastern Visayas. At maaaring na nga magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga sa mga areas na malapit sa ilog, mga syudad, maging doon sa mga areas na mayroong matatarik na lokasyon. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito nga yan sa eastern seaboards ng Visayas, specifically nga dito sa mga karagatan sa may northern and eastern Samar, kung saan magsisimula nga yan sa may Palapag, pababa hanggang dito sa may Canavid. Kaya muli, inaabisuhan natin yung ating mga isda at maliliit na sasakyang pandagat, especially na kung maglalayag po ay maaari ipagpaliban po muna dahil napakadelikado ng pagtaas ng pag-alon na kung saan umaabot ng up to 4.5 meters. At kung papansinin nga po natin ang buong karagatan ng Pilipinas, although walang nakataas na gale warning ay makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon at pinakamatataas nga ng mga pag-alon ay dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa at maaari ngayong umabot up until 4 meters. Kaya muli, inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na maglalayag na kung maaari po ay ipagpaliban muna or kung hindi talaga maiwasan ay iba yung pag-iingat po dahil mataas pa rin yung ating mga alon na aasahan. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon sa susunod na 3 araw, asahan nga natin na dito sa Metro Manila ay patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit andyan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulo at mahinang mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Samantala yung silang bahagi nga ng Central Luzon at Calabarzon ay patuloy pa rin yung magiging maulap na kalangitan na may kasamang mahinang mga pag-ulan. At dito naman sa may Baguio City, although sa ngayon ay nakararanas dyan sa areas na yan ng mga pulo-pulong mahinang mga pag-ulan, pagsapit ng Miyerkules
Miyerkules, mas magiging makulimlim na nga ang kalangitan. At kasama din dyan dito sa may parte ng Abra. Ngunit pagsapit ng Thursday at Friday, malaking bahagi na nga lang ng Cordillera, except dito sa may Abra at Baguio City, ang makararanas ng mga mahihinang mga pag-ulan kasi dito sa may Abra at Baguio City, more on mga pulo-pulo na lang ng mga pag-ulan ang aasahan natin. Samantalang dito naman sa Legazpi City, although dahil sa epekto ng shear line, malaking bahagi pa rin ng Bicol region ang nakararanas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. By tomorrow, pagsapit ng Wednesday, asahan na nga natin yung paghina ng shear line at dito sa may Legazpi City at malaking bahagi ng Bicol region ay makararanas na nga lamang ng maulap na kalangitan at mga mahihinang mga pag-ulan na dala naman ng northeast monsoon. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa Visayas, ganong ding trend ang nakikita natin, no? Dito sa may Tacloban City at buong Eastern Visayas, hihina na rin nga yung mga pag-ulan at yung sistema dyan ay papalitan na nga ng northeast monsoon na kung saan magdudulot naman na maulap na kalangitan at mahihinang mga pag-ulan, which is magpapatuloy yan up until Thursday. Ngunit pagsapit ng Friday, muli na naman magbabalik yung epekto ng shear line at mas tataas na naman yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa may Metro Cebu, Iloilo City at iba pang bahagi ng Visayas, asahan na nga natin yung patuloy na pagganda ng panahon up until Thursday at pagsapit ng Friday, mas magiging makulimlim na naman ang kalangitan sasamahan ng mahihinang mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Mindanao, asahan nga natin na dito sa may Cagayan de Oro City kasama nga ang buong Northern Mindanao maging ang Caraga, magpapatuloy din po yung mga pag-ulan na nararanasan dyan dala ng shear line. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan dahil sa susunod na 3 araw ay magiging patuloy pa yung mga pag-ulan na nararanasan. Dito naman sa may Metro Davao, yung mga pag-ulan naman maglalast up until Thursday dahil nga sa pagtaas ng shear line or axis ng shear line papalayo sa may southern parts ng Mindanao. Pagsapit ng Biyernes, asahan na natin yung mas magandang panahon at mga pulo-pulo na lamang ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao sa susunod na 3 araw kasama ang Zamboanga City, asahan pa rin natin yung mga tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorms.